Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligali ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kapag meron po tayong bisitang darating sa ating tahanan, ano po bang mga unang bagay na ginagawa natin? Marahil sasabihin ng ilan, Father, namamalengke ako kasi gusto kong may mapakain ng masarap doon sa bisita ko. Ang ilan naman, maglilinis ng bahay o para sa ilan, itatago yung kalat. Itatago yung mga hindi magandang sa paningin. Bakit? Lalong-lalo na kapag ang bisita natin mahalaga sa atin, bibigyan natin ng panahon. Ibibigay natin sa kanya ang pinakamagandang pagtanggap. Ganyan ang kultura natin bilang mga Pilipino. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa umagang ito? Dahil napakinggan natin sa ating ebanghelyo na si Jesus ay pumunta sa tahanan ni Maria at ni Marta, mga kapatid ni Lazaro. At dito, tinanggap siya ng buong buo ng magkapatid na si Maria at si Marta. At paano siya tinanggap? Si Marta, aligagang-aligaga sa paghahanda. At si Maria, umupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanya. Mga kapatid, magandang tingnan din po yan sa buhay pananampalataya na meron po tayo. Dahil alam naman po natin na sa buhay natin, laging dumadalaw ang Diyos. Sa buhay po natin, sa puso natin, laging dumadalaw at dumarating sa atin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero magandang tanungin din, paano ba natin sila o paano ba natin siya tinatanggap? Kagaya ba tayo ni Marta na aligagang-aligaga? O kagaya tayo ni Maria na umupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanya? Mga kapatid, minsan ang relasyon natin sa Diyos kagaya ng relasyon ni Marta o kagaya ng ginawa ni Marta. Gusto natin ng maraming ginagawa. Gusto natin maganda ang lahat pagdating para sa Diyos. Pero baka minsan, kailangan din natin maging si Maria, manahimik at makinig sa Diyos. Mga kapatid, sa mundo natin ngayon, yan po ang isang bagay na tila nawawala na. Dahil ang mundo natin ngayon, masyado ng aligaga, masyado ng busy,
Marami ng bagay ang inaatupag, kaya minsan nawawala na ang pagtahimik at pakikinig. At kagaya ni Maria, nawa yan din ang hamon sa atin. Umupo sa paanan ni Jesus, pakinggan ang kanyang tinig, at hayaan natin na siya ay mangusap sa atin. Huwag ho tayong matakot makinig. Dahil sa mga oras na tayo ay nakikinig, yan din ang mga oras at pagkakataon na ipinaparating sa atin ng Diyos ang kanyang mensahe. Kaya nga 'di ba sa ating unang pagbasa, ang kwento ni Propeta Jonas, pumunta sa bayan ng Ninive na napakalaki at ipinadala niya ang mensahe ng Diyos sa kanila. At ano ang ginawa ng bayan ng Ninive? Nakinig. At sa kanilang pakikinig, ano ang nangyari sa kanila? Tumalikod sa pagkakasala at ibinigay ang kanilang buhay para sa Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, iniimbitahan tayo na umupo sa paanan ni Jesus at makinig. At nawa sa ating pakikinig, ibigay natin ang ating buong atensyon sa Kanya. Ibigay natin ng buong puso ang ating sarili sa Kanya upang tunay nating malaman ang mensaheng ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Masyado nang maraming ginagawa sa mundo. Masyado na tayong busy sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Masyado na tayong aligaga. Sa araw na ito, iniimbitahan tayong umupo sa paanan ni Jesus, makinig sa Kanya, at ibigay ang ating buong sarili, ang ating buong atensyon, at ang ating buong puso. Amen.